benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sentruhan mga balita, pangumusta, ngan iba pa. Info Sentrum. Info Sentrum. Ngatanan, may kalabutan, pahinan, tama nga impormasyon. Info Sentrum. Benben Bumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Sentrum. Info Sentrum. Anaton oras sa kabarangay, meron na kita 9 minutos na nakalabay haalas sa 2.
Maupay nga halag, welcome ha aton na taramdan na Info Sentrum. Uy, Huwebes na maini. At July 16, kumusta na kamo? Long time no here. Medyo maiahiha kay nga dahiton ka Wednesday. Na-cover man kita hiton impeachment proceedings. Salitin ang kulub, daro damay ito na ito na pag-erestoryahan para naman diri ka mo maligbukan ano ba aton mga aktibidad na nakalabay nga pera ka adlaw. At ipen pumida ito na iyo kahampang. Uy, Coach UFM na ito na ito na kahampang kanina Engineer RV. Marasa pa naman aton mangganira Coach UFM diretso ubos. Pero pareho ata ini Coach UFM kung nag-walking ako hiton aga din hidapit hamay Capitol site ba nagtatata nala ito na mangga. Waray nangunguha siguro na hadlok bangin makuryente di ba hanoona ay dahad to mga na electrocute na kuryente nga kabataan didapitan may Capitol site na nangunguhahin na mangga ba paghirot ha katbungayan na ito na mangga Indian mango. Kumusta na adto na mga nagsisilibrar adto na ira birthday na July 16. Happy birthday. Siguro na nahibalita na adton pahibarohan Isamelco aram na bahan nga tanan kon ano adton kausahan pagpareng adton kuryente natin kaninahan kagabi nga damo adto na hipagmata darahan paso. Ano ba adtong oras nagkamayadahin pagpareng alas 11 han gabi kana na NGCP unscheduled power interruption nagkamayadahin na line fault adto na paranas sa 69 kV nga linya salit adto na ginabuhat nagkamayadahin load transfer adto na Boronga na substation. Dito kita kuha Santa Rita KV line among nakabalik adto na kuryente San Julian ngan hinaman haaton dapit ngadto pa dapit Halyurente. Tapos nasaring adto na Isamelco pag kaalas 3 kanina na kaagahon iginload transfer daman adto na feeder 31 adton sulat ngan Taft ngan hidaman ginabalhin adto na Surok Boronga na substation. Pero dara kay nakaka-experience naman hina paghabubo han voltahe pinareng daman anay utro para protehiran adto na mga equipment. So naghatag naman update adto NGCP. Kangina ini nga matistingan or kanina na kaagahon. So para pagpasulod nahin kuryente haparana sa KV line para makabalik na adto na kuryente Taft substation kumbaga from Sulat to Hipapad. So nasa ring adto na subay adto na pahibaro adto na NGCP na kausa na power interruption kung ano ba adto na hinungdan nga nagkamayadahin na pagpareng kita naka-experience kagabi nga dahadto na kaagahon na utod nga cross arm jumper nga na dinuot na banting dida ini may barangay Mabuhay Taft. Aba kay nagpapatron mga yan na hiramad sa ami. Dida San Luis yan ba iton patron. San Luis dida naman habungtuhan na Taft. Maupay nga kilap mga taga-Balangkayan ngan sugad man na may pangdan. Waray man na paabiso iton kuryente iton tubig. Nakabayad ng kuryente at tubig nasa ring Jennifer Golmatico. Ibangin utdan
Bueno, kabarangay, may na kita 14 minutos na nakalabay haalas 2 sa Lasige. Padayon kita haato na mga balita, impormasyon na Coach UFM. May na kita dida igin send dida naton pag-GC. Mapay nga kalub pa iyo samtang nga nakasyesta halasige. Obdila kami nga Coach UFM bisan na gurugudti la ito na volume, ito na iyo naman na radyo, okay na yan. Mapay nga kalub din na naman Divinubo Island, Manukail Dulfo, anato na suki. Ni Ati Udang dito naman bungto hiton Dolores. Partikular dida naman na hinulaso maupay nga kelop mga taga barangay Hikontol nga gapang ba aton balita unina nga nagpalupad hin drone. Kanina nakaistorya ko Sir Ted Apura maupay nga kelop dida hiton opisina ni Sir Ted Office of the Provincial Agricultural Services. May nakita good news from OPAS. Adi naman utro aton ipahibaro Coach UFM iton panawagan iton Eastern Samar State University Doctor of Medicine program. Padayon pa ito na pagkarawat parahan magiging kabulig kaapi hiton pioneering batch iton Doctor of Medicine program ESU Borongan Campus. May pa kamo until July 31 para naman hiton pag-sumiter haton yung requirements. Iton yada nga yung nakikita nga mga pictures, hira iton nabulig, aton kaapi hiton pioneering batch, hiton Doctor of Medicine program. Yato naman nagpapailarom hirahin written examination kay kaparte iton hiya hiton proseso para naman makasulod kamo hiton Doctor of Medicine program didi naman Eastern Samar State University main campus syudad hiton Borongan. So ginmamalaka kabuot iton 50 nga magiging bulig hiton pioneering batch. Importante may da kamo NMAT iton National Medical Admission Test nga ito ni score in diri maubos hiton 40% iton iyo NMAT. Amo iton hiya iton gibay say nga College of Medicine dira naman Eastern Samar State University. Ang kagiupay hini kay may ada na napulo para hiton alokasyon hiton provincial government nga maging scholar kamo. 10 scholarship slots igin alukar hiton provincial government hiton Eastern Samar. Pati na iton mga local government unit iton diniha aton syudad hiton Borongan ngan iba pa nga mga bungto diniha aton probinsya may daliwat hira tagsa-tagsa nga alokasyon. Bisita kamo nga dahiton iyo naman munisipyo or diniha aton syudad hiton Borongan City Hall pag-inquire kamo kung nakarawat na kung halimbawa pero kinahanglan maka-enroll laanay kamo ESO College of Medicine program. So iton ESO College of Medicine program diri la ini para hiton na mga taga Eastern Samar kay may danahini mga applicants tikang Iloilo. Imagine ka, may da na nag-enroll nga taga Iloilo, may da taga Masbate, may da naman taga Negros, may da taga Leyte. Kay pwede na may tira mag-apply in scholarship, pero dito naman CHED. May dahini kung tawagan CHED Medical Scholarship and Return Service Program. Pwede bisan diri mga taga Eastern Samar. Pero iton may himo nga mga scholar, hiton mga local government unit, pati na iton PLGU hiton Eastern Samar. Syempre, mga taga dinhi Eastern Samar. Bayada nakarawat na hira.
19 minutos na kabarangay nakalabay alas 2 nga diliwat kita hanatad gihapon hiton na pagtaga edukasyon. Ala bisita kita nga di naman bungto hiton may dolong. Speaking of may dolong, may dako hini na kita naman nga pa-post hiton local government unit hiton may dolong nagkarawat na daman hira para naman hiton application nga maging scholar hiton Doctor of Medicine program ESO main campus. Hala bisita hatang adto kita barangay may bukog. Maupay nga club di da naman may bukog may dolong. Partikular ang adto kita hiton may bukog elementary school. Kuha kita hini nga balita tikang naman DILG Eastern Samar kaupay hini iton aton national government may dahini programa nga kung tawagan Local Government Support Fund Support to Barangay Development Program kon LGSF SBDP. Amin hiya adto na nagpundo ang Local Government Support Fund to Barangay Development Program o LGSF SBDP. Ginpunduhan hira adton may bukog elementary school para naman na pagtukod hito niya na nga one-story nga classroom. So dida may bukog elementary school na kantidad iton hin 2.5 million pesos. Pinaagihan National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict kon NTF LCAC. So saring paman hadton Department of Interior and Local Government panuyuanan hini nga proyekto nga mapauswag iton facility, mapaupay iton pasilidad edukasyon para naman magkamay-adahin kaupayan didahadton kasi iton NTF-LCAC aram naton iton nga nabuligit nga dahiton mga komunidad nga dati apektado hadton insurgency. Dahiton pictures, thank you nga dakanda Sir Engineer Jeremy Bagares iton aton Provincial Director hiton Eastern Samar ginpangunahan hadton DILG yada gihapon hiya Mayor Louie Borja hiton may dolong ngan pira pa nga mga opisyal hadton DILG Eastern Samar yada hiya Sir Jerry Enriquez iton cluster head hiton DILG ngan syempre ang akong batchmate Gina May Lassiter Lobrio hiya ini iton Municipal Local Government Operations Officer hiton may dolong presente gihapon syempre adton mga magturot do mga opisyalhan na bungto, opisyalhan na barangay nga iba pa nga stakeholder. So didahadton mensahe ni PD Bagares yadi hiton left side naton Provincial Director Jeremy Bagares yadi na mahiton right side hi Mayor Louie Borja. Nasa ring hi PD Bagares inidawgod nga bag-o nga school building simbolo kuno iton hiya hiton padayon nga paningkamot hiton aton gobyerno nga matagan hin dikalidad nga edukasyon iton aton mga kabataan. So papano hira magkakamay adahin quality education kun maupay nakakabulig di ba kun maupay iton classroom gidadakoy iton epekto syempre dapat conducive to learning iton aton mga kabataan. Salidsugad na laadton iya pag-aghat ni PD Bagares nga dahiton administrasyon hiton eskwelahan nga dahiton mga opisyal hiton barangay nga dahiton bungto nga pulong niya higugma iton niyo atamana iton nga classroom nga ginhatag iyo para magpadayon iton sustainability hiton para hitmasunod pa nga henerasyon. So amin hiya iton konkreto nga ehemplo hiton partnership between the national government nga dihiton local government unit
ngan syempre importante iton komunidad, iton eskwelahan, iton barangay para magpadayon iton malinaw, iton kauswagan, iton isa naman nga recipient iton programa. Damo pa ini nga mga LGSF, mga local government support fund projects, nasa ring Governor RV Ivardoni. Pero la iton ang sektor ha edukasyon, iton local government support fund, may dahiton hiya ha pagtaga education, damay iton iya hiton sektor pagtaga infra, di dahiton na barangay, salit nasa ring hi Governor RV one time di dahadton after hadton serbisyo caravan dito naman ha mga islahan agiwan, so iya iginsumat nga iningayan nga local government support fund nga tanan nga mga bungto nga syempre iton isa nga syudad dinhi aton probinsya amuin makakakarawathin suporta tikang hiton local government support fund. Pareho na itadton didaha may bukog under iton hiyahan local government support fund. So kasumpay hinikot UFM sige daw ipabati natin ang haliputay nga clip na pahayag ni Governor RV Ivardoni. Other than that, damo pa ang maabot nga mga proyekto, labi na yan may ADA project ito na administration kan PBBM and LGSF program niya nga nagahatag yung support ng mga LGUs. All LGUs sa naton probinsya na makakakuha. So all 22 municipalities and the city may ADA nira, also the province may ADA naton. An usahan LGSF project naton na announce ko na and pagbisita naman na sa Pau, Hagiwan, that's approved already. So already budgeted by the national government. May ada pa natin iba, ang mga LGSF projects na nakalinya. On the top of my head, it ako na hinumduman is road concreting in Makaanga in Llorente, to Barangay San Miguel. May adaliwat natin pag-repairhan kalsada dida Malaintos nga tipakadto ha Bonghon, and also Bonghon may ada naton LGSF liwat dida nga tipakadto Santo Niño. I hope hindi ako nagkamali, pero it's an interior barangay nga waray pa kalsada, sumakalsadahan na nato. Nganda mo pa, actually on the top of my head, makuri mahinumduman niya tanan. Pero yun nga, a lot more to come para ito natin probinsya. So, marami pang darating para sa probinsya natin. Salamat! Alright, so inabatian gintapos ni Governor RV Ivardoni adto niya pahayag pinaagi ha pagpasarig nga damo pa ang maabot nga mga proyekto para ha aton na probinsya. Iniin para laat hadton na local government support fund damo pa iton iba daman funded hiton national government ngan syempre may dalawat mga proyekto funded din hiton aton lokal nga pamunuan. 27 minutos na kabarangay, nakalabay haalas 2. Padayon ka mo na katutok. Haaton na taramdan na info sentrum. Hala, diro-diretso kita Coach UFM. Kadi naman kita hiton balita pag taga kagurangan or pagpanalipod hiton aton environment. Arambanim sangkay nga may dangayan naton nomination bid iton Summer Island Natural Park para mahibulig ini halistahan iton UNESCO World Heritage Sites. Bulig ka nga ni didahining prestigiyoso nga UNESCO World Heritage Sites kinakaregsidngan nga iton nga isa nga lugar talagang mahugot nga ginbabantayan para diri hiya balahura. Pareho na lahining pagkaurusa adton mga leader na Summer Island nakighimang raw hira kan DNR Secretary Juan Miguel Mitch Cuna. Amoy niya na ito na aton na DNR Secretary. May kalabutan inihan nomination bid SINP kon Summer Island Natural Park para mahibulig ini nga SINP halistahan hiton UNESCO World Heritage Sites.
So mga hirahino ini nga mga leaders na Samar Island. So nakadaan aton Congressman na Lone District han Eastern Samar, Congressman Shin Gonzales, pati na House Minority Leader nga na 4-piece party list Representative Nonoy Libanan, ira Governor Shari Antan, ang iba paliwat nga mga congressmen han Samar Jimboy Tan ngan Michael Tan, ngan syempre an aton Governor R.V. Iverdoni gin representara ni Provincial Administrator Nelson Cortez nga di ba pa nga mga opisyal nakipag irestorya hirano nga da naman han Secretary hadton DNR. Nasa ring Congressman na Libanan iton katuyuanan daw gud hini nga inisyatiba amo an pagpauswag hiton kumbaga international nga recognition hini nga talagsahon la ini nga kumbaga natural nga panurundon nga heritage han Samar ngan an pagpasiguro han padayon nga pagpanalipod kumbaga iton pagproteher ini para hiton masunod nga henerasyon. Kung matatagan hin UNESCO World Heritage status iton SINP pulong kan Libanan, dako ini nga dungog diri la para hiton Samar Island kundi pati hiton bugos nga Eastern Visayas ngan pati na hiton bugos nga Pilipinas. Kay gidadako italagain nga sering pa man recognition ini kay mahinungdanon ini kay isa ini hiton kumbaga pinakadako ngan pinakariko nga kagurangan dinhi aton nasod Pilipinas iton SINP. Kung makadi magbibiyahi ka ngadto Samar magvavaya Boray iton nga kagugub-an dida nga aton dida sinusulod may dapangani iton part hiton may dolong Basay Road. Amo nga ni nga may dahiton Barandilla kung nakahingad to na kamo anamon latest hadton may da pala mga groundbreaking may dahiton hiya dida Barandilla karagsid ngon iton ngadto Basay may dolong diriton hiya pwede dida panbalian kay kapart iton hiya iton SINP kay kun pananglitan panbalian syempre kun may da na dida mga struktura magpipinangutod na mga kakahuyan. So iton in Samar Island Natural Park, bawal na bawal iton hiya. So nagpahayag liwat Libanan nga pinaagihan marigun nga pagboroblig han nasyonal nga gobyerno ito na mga lokal nga pamunuan nga iba pa nga mga partner may paglaom nga mahisusulod iton SINP iton Samar Island Natural Park prestihiyoso nga listahan iton UNESCO World Heritage Site. 32 minutos na kabarangay nakalabay alas 2 mabalik kita damo pa iton ato na mga balita impormasyon kataliwan lahading pahinumdum. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! May dalawang muka ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya,
Doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na, sir. May protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Mabigat ng konti. Alright, so naton oras sa kabarangay, meron na kita 35 minutos na, ang nagkalabay haalas 2. Ben Bumina, the voice of information. Info Centrum. Info Centrum. Alright, so balik kita no, aton taramdan na Info Centrum. Kanina na-mention natin aton pagduso han mga lideres han Samar Island, mga opisyal para naman mahiupod iton Samar Island Natural Park di dahiton UNESCO World Heritage Sites. Maram kabasangkay nga iton Pilipinas in mayda na hini 6 officially inscribed by UNESCO World Heritage Sites. So may na ngayon kita hiniunom kundiin tutulo iton natural marvels nga natulo naman iton cultural treasures. Ano iton natural marvels, mga natural sites. Iton Tubataha Reef, dito naman Tubataha Reef Natural Park. 1993 pa ini dito ini Sulusi. Gihaluagin hiya nga marine sanctuary, so na-cover hiya 96,828 ka ektarya. Giupay pristine coral reefs nga damo iton iya marine biodiversity. So upod ini nahibulig na ini nga Tubataha Reef Natural Park. Ano pa? Ito na Puerto Princesa Subterranean River National Park, 1999 naman. Niyan inihan 1999 kahibulig UNESCO World Heritage Sites. So dito ini Palawan ngan igin bibida ini ini nga Puerto Princesa buwas makuha kitahin mga pictures ini 8.2 kilometer navigable underground river nga na diretso inhiya ngadto hiton kadagatan. So from mountain landscape diretso na ngadto underground river ba kaupay hini Puerto Princesa Subterranean River National Park. So ano pa nga natural sites kay tulong maini? Iton dito ini Davao Oriental kabubkira na main Mount Hamigitan Range Wildfire Sanctuary. Diri pala ini maya mga 2014 usay niyang unique nga forest nga naadto ini in mga highly mga endemic mga endangered species sugad hiton Philippine eagle. Ay kaangayan la daman iton aton Samar Island Natural Park. May dalawa tini mga Philippine eagle. So dinhi nga mga sightings hiton aton kabubkiran. So ano pa ito bulig hiton UNESCO World Heritage Sites dinhi aton nasod Pilipinas. Di naman mga singbahan naman collection ini in 4 iconic Spanish era churches
nga niyan pa ini katukod han 16th and 18th centuries ba pagkamaiha na ang mga sinauna nga mga klase mga architecture with local materials, Chinese Filipino craftsmanship, mga hiya nga mga simbahan iton San Agustin Church Manila. Upod inihiya. Ito Nuestra Señora de la Asunción Church sa Santa Maria, Ilocos Sur, San Agustin Church sa Paway, Ilocos Norte. Ngan dito naman Hamiag-Aw, Iloilo, ito Santo Tomas de Villanueva Church. So, kanan mga simbahan. May dadaman, adi naman ito Rice Terraces, Ifugao. Kay 2,000-year-old terraces na ini. Ngan iton historic town hiton Vigan. Ayan, nakakadto na kita hini and historic town hiton Vigan 1999 pa iniya. Dida iniha Ilocos Sur, ginpreserbar talaga nira adto na colonial town in Asia dito iniha han Spanish colonial town pa dito iniha Vigan Ilocos Sur. So ano iton pinakagi sisikate dito Vigan. Siyempre iton Kalye Crisologo. As in iton ira mga klase Cochufem hiton mga bricks pa iton ira kalsada ngan didto may da mga anit nga may kabayo may kalesa ngan distinct talaga nga kanan ini Spanish adton motif didto hiton historic town hiton Vigan. Salit mahupod nga ni kita iton Samar Island Natural Park maghahatag hinunor dirila dinha aton Eastern Visayas sa Samar kundi Bugos nga nasod Pilipinas. Kabarangay may pa kita 20 minutos na nakalabay antes an alas 3 dinila aton taramdan info sentrum. Nga din naman kita hiton panalingkamot hiton aton gobyerno pinaagi hiton pinaagi naman ini hiton National Commission on Senior Citizens. Kay sige niton ira paglibot-libot may dako friend dida na maha NCSC Regional Office 8 parang ata adto nga adlaw dito naman Hagiwan the other day dinha aton syudad hiton Borongan yada naman nga mga pictures dito iton habungto hiton Arteche maupay nga kelep nga daka na Mayor Susan Ivardoni, Vice Mayor Buad Ivardoni. So dito haira napulo nga senior citizen habungtuhan Arteche nakakarawat tag 10,000. So adton cash gift iton hailarum hiton Expanded Centenarians Act. Didahini nga napulo nga mga benepisyaryo 8 ang mga octogenarians adton may edad iton tinatagan man lahini 80, 85 octogenarian ngan sugad man an 90, 95. Hailarum hiton nonagenarians nga kategorya. So hiraini ito nakakakarawat 10,000 pesos. Labot lahit iton aton daman mga naedad 100 years old and above. So may dadamit hira ang dati pa nga 100,000 pesos. Sigin iton irahin ni panawagan nga niyan hadi na interview natin aton regional director hiton NCSC nga napadayon niton iya pag-aghat nga dahiton mga lolongan lola nga sakop hira qualified hira makatagamtam hini naman nga 10,000 pesos sa ilarum hiton Expanded Centenarians Act. Pwede ka pong hini kumada magpakiana hiton iyo kada Office of Senior Citizens Affairs kon OSCA pareho din aton na syudad hiton na Borongan tapos nakikigsumpayan nga dahiton DSWD hiton local may dahiton hiradida staff iton NCSC kay nasaring aton Regional Director nga Sir Dalauta nga pwede ka mo na mag-apply. Atensyon iton mga relative, iton kapamilya,
3 to 4 months antes iton i-birthday, pwede na kamo mag-apply. Bisan nga ni iton senior citizens nga association, di dahiton iu barangay, pwede na kamo nga da umaro hiton na bulig. May dahiranghan ni dida mga porma nga nahira na iton makikipagsumpayan, labi na kon mga bedridden naman, di rin na kaya hiton mga senior citizen, hira na iton magpapadalagan na hiton iyong mga kapapilan. Alright, so padayon iton yan na iton panalingkamot iton aton gobyerno, haylarum iton NCSC, didto ha Arteche, iton aton ngayon NCSC Project Development Officer iton Eastern Samar, amo hi Mr. Ayan Pinanggay. So nakatuhiya nagrepresent iton NCSC Regional Office 8. 44 minutos na kabarangay, nakalabay alas 2. Magupay ito na ato na mga balita kay iton ating gobyerno padayon talaga paghatag hin mga kalungganayan, haparte hiton aton mga tumigurang, haparte naman hiton edukasyon kay din aton friendship, nagpasalamat hiya Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Eastern Samar nga dagihapon hiton na administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay inihi Mr. John Albert Borata. Mr. John Albert, diri ko pa na makilala balitaw nagpapailarong nga ininhirayanahin free nga bread and pastry production NC2 hiton TESDA. One time nakabisita kita ditohan Old Don Bosco Training Center ha Barangay Katian, Sitio Katian, ha Barangay Bato, Barongan, Eastern Samar. Damo talaga iton ira dito mga programa. Kasumpay hindi adi aton pamatian adton na mensahe pasasalamat han isa naman hadton na benepisyohan hini nga pagtaga bread and pastry production NC2 hiton TESDA Eastern Samar. Adihi Kuya John Albert Borata hiton Borongan City. Magandang araw Pilipinas, ako po si John Albert Borata ng Borongan City, Eastern Samar at isa po ako sa nabigyan ng pagkakataon na makakuha ng libreng kurso o vocational course dito po sa Technical Education and Skills Development Authority or TESDA dito po sa Borongan City, Eastern Samar. At para po sa akin, nakakatulong po ito upang magkaroon ako ng karagdagang kaalaman at kasanayan na magagamit ko po sa pagkakaroon ng sarili ko pong business o pagkakaroon po ng trabaho in the future. So, kung magkaroon po ako ng mas magandang trabaho ay mabibigyan ko po ng pagkakataon na magkaroon ng mas magandang buhay ang aking pamilya at maibigay ang kanilang pangangailangan araw-araw. So, ang TESDA rin po ay makakapagbigay sa akin ng national certificate, isa pong requirement na hinihingi sa atin kapag po ay mag-a-apply po tayo ng trabaho dito po sa loob o maging sa labas ng ating bansa. Kaya po nagpapasalamat po ako sa administrasyon, sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagbibigay po sa amin ng pagkakataon ng mga programang ganito na nagbibigay po sa amin ng karagdagang kaalaman at kasanayan. Muli po ako po si John Albert Borata ng Borongan City, Eastern Samar. Maraming salamat. So, dapat salamat Mr. John Albert Borata. Sige, pwede ka mo kumadto ito na kariyag magpakiana. Ano pa ba ito na mga programa ito na TESDA? Pwede ka mo magdiretso kay adto iton Bright Spark International. Adto na kabakyang iton TESDA. Ngansugan man din aton TESDA Provincial Office. Pinagi ka na Provincial Director Antonio Waniwan. Boss natin Coach Eufem ading damo kasi ini ito napakiana, hindi naman nga pagtaga 5 estudyante ha barangay nga tag 20,000 pesos boss ta ini talakaya kay dinhi aton probinsya iton Sinarangan Samar amo in downloaded na adto na pundo. So boss ta ini kay may dalawat kita magtuturi kitahin magpapasalamat daman. Nga mga qualified beneficiary hini nga bawat barangay makikinabang scholarship program hiton administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. 12 minutos nala ka barangay ug sa mag-alas 3 nga di naman kita hanatad hiton
pagtaga-agrikultura. Kanina nakaistorya natin na Sir Ted Apura, ito na Rice Program Coordinator, no? Ito na Office of the Provincial Agricultural Services. Thank you, Sir Ted. Kay nakadto kami hadton pa-presscon. Buwas na dala na ma-report adton pagsumat hadton PSA Eastern Samar nga naghabubo 5.8% aton inflation na bulan Hunyo. Buwas aton ini i-report. Ano ba aton mga drivers? Ano ba aton mga panguna nga rason kung kay anong nagluya aton pag-iusan presyo or aton inflation rate dinhi aton probinsya no han sinirangan Samar. So naistorya ko kay Sir Ted sa luwati aton research person no didto naman han pa-presscon ngan iya ini na mention na pakiana ko aton pagtaga Rice Derby. Maupay nala kay nakakuha kitahin na mga pictures kan Kuya DJ Dondon na kainto kay hiya ini iton assign naka-assign niya din hiya opas hiya Kuya Dondon. Aram banim sangkay nga padayon ito na mga pangandaman adihin mga pictures Coach UFM para inihiton na namimintana nga Rice Derby 2026 Season 5. Dinhi ini pagbubuhata aton na probinsya ng Eastern Samar. Padayon niton ira mga preparasyon pangunguna hiton Office of the Provincial Agricultural Services. Syempre kaupod ito na DA Regional Field Office 8 para maipakita mga parag-uma ang mga pinakabag-o nga teknolohiya. Kalawi naman litid nga pagkagidadako higanti nga drone nga niyadahin na mga ikipahis mga kinabag-o nga mga teknolohiya ngan pamaagi pag-umahiton na humay. Inihiya kabahin ini sumala pa man ka na Sir Ted hiton na mga preparasyon na pagdumarahin mga demonstration nakadtoy tira kakulup iton dito naman barangay Gapang na barangay Hikontol dito Dolores amin hiya adto napili nga venue hini naman nga Rice Derby 2026 pagkadakay ito niya yada nga drone So ginpapatuman ini nga programa pinaagi ito na suporta ito na provincial government pangunguna ni Governor RV Ivardoni ito na lokal nga gobyerno ito na Dolores pinaagi ka na Dolores Mayor Zaldi Carpeso syempre ito na mga opisyal iba pa nga ada ito ang agri sector. So nasa ring Sir Ted so gindudumara inya na nga mga pangandaman yan nga dry season cropping. So nagtikang hadton Mayo ngan matatapos iton October in preparation na para hiton Rice Derby Field Day. Kay aram naman natin hanuna nga mga interview kan Sir Ted ini nga programa in iton iya hini katuyuanan in maipakilala mga parag-uma iton mga bag-o nga teknolohiya. Pati na iton mga bag-o nga variety binhi hiton gahi nga na mga moderno nga pamaagi pag-uma para madugangan an ani mapauswag iton na production hiton humay din Eastern Samar. So nabaruan ta kanina nga nakatalaan iglunsad iton Rice Derby 2026 Season 5 hiton July 29 nero next week na. That is Wednesday nga naginalauman datambungan ini hindamo nga mga stakeholder, mga kapartner hiton DA, hiton OPAS, mga manufacturer, mga naghihimo mga iba-iba nga variety hin seeds hiton humay ngan mga higamit kay katuyuanan man hini pag pananglitan na mahitanum pag magkakamay adhin evaluation pananglitan nga klasihin variety adton pinakagidadamoy adton production and rice production kung ginamit hinsugahin nga fertilizer hini nga equipment hini nga rice variety para pipiliin nira. Bottom line para kung ano iton pinakamaupay kikilalon ini tatagan hin pagkilala ngan amo iton igpapatuman dinhi aton probinsya hiton sinarangan Samar. So din na natin last interview na baruan ta gihapon nga mga more than 60% pamanla iton
rice sufficiency level din hiton aton probinsya. Ngan more on rain-fed pa, kulang pa kita no hiton irigasyon. Salit pinaagi hini nga mga kinabag-o nga mga pamaagi teknolohiya ginlalauman nga makakabulig ini pagpauswag hiton production hiton humay dirila din ha aton probinsya kundi habugos nga sinirangan Visayas. Alright, Coach Eufem, medyo kinakapos na kitahin oras din hitalaan ay tiklupon naton Thursday edition hataramdan Info Centrum hangaran ni Ate Ruth Rivera Bunda, Chief Tech Drawing and syempre Coach Eufem, inihi Ate Pen Pumida Utro maupay nga kilap. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Maupay nga kilab ka barangay para na aton news update at yan aton lokal nga balita. Mga magturot-dohan ESO College of Medicine nagsaad hapaghurmahin magkarit maluluyon matinumanon nga mga doktor para ha Eastern Samar. Aden naton report. Ha inaugural celebration han Doctor of Medicine program han Eastern Samar State University ESO College of Medicine iginsaad ni Dr. Model Grace Montes Buna pinaaghan commitment of the faculty ang dedikasyon han mga magturutdo hapaghurmahin mga doktor nga may kalibre, integridad, kaluoy ngan tinuod nga paniguro hapagserbi ha katawhan. Sumalaha iyan pag-abrehan ESO College of Medicine inusa nga importante nga pitad hapagpauswag han serbisyo panlawa sa Eastern Samar ngan magahatag hinigayon ha mga estihanon nga matuman ang irahingyap nga maging doktor nga diri na kinahanglan bumaya ha ira kalugaringan nga probinsya. Iginsumatliwat ni Dr. Montes Buna ang iya personal journey tikang ha pag-eskwela ha Silliman University, residency ha VMC Tacloban, ngan fellowship ha Philippine General Hospital, antes siya umuli ha Eastern Samar base magserbe sugad niya siyahan nga endocrinologist han probinsya. Bisan pahanda mo nga higayon nga magahatag ha iya makapagtikang hinkarera ha iba nga lugar, nagsaring hiya nga maaram hiya kundiin good hiya angay magserbe an umuli ha Eastern Samar. Gintagan doon ni Dr. Buna nga ang lugar nga natawhan han usa nga tawo diri sadang magbuot han kalidad han serbisyo panlawas nga iya makakarawat. Salit nagdesisyon hiya nga umuli base masiguro nga ang kada tagsa nga pasyente ha Eastern Samar magkakamayada akses sa maluluyon, episyente ngan basehin ebidensya nga serbisyo medikal labi na ha endocrine care. Sumalapakan Dr. Montes Buna ang tinuod nga suklanan han kalampusan diri kundiin ka nag-eskwela o nag-training kundiin ka pinili nga magserbi. Dugang paniya ang ESO College of Medicine usa nga dako nga pamuhunan para katawhan ha Eastern Samar tungod kay maguhurma inihin mga doktor nga nakakasabuthin kultura, yinaknan ngan mga panginahanglanon han ira kalugaringan nga komunidad. Iyagintagan hindoon nga ang katuyuanan han medical school diri ila paghimuhin mas damo nga mga doktor kuni paghurmahin mga doktor nga may maupay nga kinaiya hataas nga kalidad han pag-ataman ngan tinuod nga pagserbi ha komunidad. Nagsaad ang mga magturutdo nga magtutdo diri ilahan siyensya han medisina kundi pati han mga prinsipyo han integridad, pagpaid, ekselensya, kabatunan o accountability ngan padayon nga pag-aram. Nagpasalamat liwat si Dr. Montes Buna ha suportahan gobyerno nga iba pa nga mga kabakyang ha pagtukod han medical school samtang ginaghat niya ang mga magiging estudyante nga tan-awon ang medisina sugad nga usa nga bukasyon ha pag-alagad. Pulong paniya ang tinuod nga katuyuanan han ESO College of Medicine amon paghimo hin mga doktor nga pipilion nga magpapabilin ha probinsya, mamumuno ngan magtatambal ha Eastern Samar para han maabot nga mga henerasyon. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang ha regional nga notisya, ginauhag naman na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR Eastern Visayas.
Ato na mga kabatan-unan nga karuyag kumuhan Bachelor of Science in Fisheries, mag-apply ha Fisheries Scholarship Program FSP para makakarawatin pinansyal nga bulig samtang na eskwela. Kabainhan kampanyan BFAR na pagpaangbit han istorya ni Rosa Bea Piamonte, usain niya nga scholar nga nagsiri nga pinaagihan BS Fisheries nakaserbihiya ha mga parapangisda, nakabulig ha pagpanalipudhan na aton na rekurso ha kadagatan ngan nakahataghin kontribusyon hapag asensohan na mga komunidad. Haylarumhan programa makakakarawat ang mga kwalipikado nga scholar hin binulan nga living allowance nga 5,000 pesos, book allowance nga 2,000, school fees nga tubtub 2,000 kada semester, OJT o practicum support nga 3,000 pesos, thesis o special problem support nga 7,000, ngan graduation support nga 1,500. Sumalha BFAR Eastern Visayas katuyuanan han Fisheries Scholarship Program ang paghurma hin bagong henerasyon hin mga profesional hapangisdaan nga may hibaro ngan dedikasyon ha pagpanalipud han rekurso ha kadagatan nga napagpauswag han pakabuhi han mga komunidad nga nasarig ha sektor han pangisdaan. Ginaaghat liwat adun mga interesadong aplikante bisitahan lan opisyal nga Facebook page han BFAR Eastern Visayas base baruanan mga kwalifikasyon ngan proseso han pag-apply ha Fisheries Scholarship Program. Hados minutos pa og samag alas 3 sagka naman kita ha nasyonal nga balita. Pagpahaluag han uplift assistance ginpahayag ni Presidente Marcos Jr. para makabulig hamasda mga pamilya magtatrabaho nga Pilipino. Ginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pagpahaluag han uplift assistance program para maibanan adton epekto han padayon nga pangkalibutan nga krisis sa ekonomiya ngadto ha mga Pilipino. Sumala ha Pangulo pinaagihan na mas madagmit nga digital nga paagihan paghatag han ayuda mas damo nga pamilyang Pilipino ngan mga para uma iba-iba nga sektor han panarabahoan an makakakarawat hindayon nga pinansyal nga bulig para hadton ira adlaw-adlaw nga panginginahanglan. Gintagan doon liwat ni Presidente Marcos Jr. nga kabahin ini han paningkamot han administrasyon han bagong Pilipinas nga masiguro nga waray Pilipino nga mahibabayaan samtang ginaatubang ang mga ayat ha ekonomiya. Adi adton na pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Patuloy natin nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis. Nakakaapekto ito sa ating ekonomiya at presyo ng mga bilihin. Kapag tumataas ang gastusin, mas bumibigat ang pasanin ng bawat pamilyang nagsisikap tugunan ang kanilang pangangailangan, lalo na ang mga Pilipinong nasa laylayan ng lipunan. Kaya naman, patuloy tayong kumikilos upang mapagaan ang kanilang pasanin. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung UPLIFT upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino at mapanatiling matatag ang ating ekonomiya. Ngayong araw, pinalawak pa natin ang suportang ito sa pamamagitan ng Uplift Assistance. Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7,5 milyong kabahayan o 37,500 na milyong Pilipino sa buong bansa. Pangungunahan ang programang ito ng DSWD, kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Makakatanggap ng isang beses na karagdagan tulong na hanggang 2,000 piso ang 3,5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at yung Walang Gutom Program. Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2,5 milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Gayun din ang 1,5 milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakampirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Layunin ng Uplift Assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito,
Pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Titiyakin ng pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, mapapanatili natin ang katatagan ng ating bansa at maisusulong ang isang mas maunlad na kinabukasan para sa lahat sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat. Ang batuan pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Na natin oras, 2 minutos na ang nakalabay halas 3. Utro, maupay nga. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Serving the Republic of the Philippines.